Bagong lahat, mahigit 20 days na lang matatapos ang regular season. Nagkaroon ng easy win ng Hornets kontra sa Sacramento Kings. 8 players lang ang pinalaro. Sa sobrang tindi ng pagkatalo ng Sacramento, mismong page nila hindi na nag-post ng final score. Ang pinost na lang ng Sacramento, tingnan na lang sa NBA website kung anong score, 134-90. Nagkaroon pa ng 3-way tie ang Magic, Hornets at Miami. Posible pang magkaroon ng 4-way tie kung mananalo ang tatlong teams na to tapos matatalo ang Sixers. Yung Miami Heat ang number 8 team dati sa East. Sinundan nila yung Golden State sa West, number 10 na rin silang pareho. Galing ng Miami si Butler na napunta ng Warriors. Kaya pala, ngayon matagal nang umaangal si Bam Adebayo na ayaw na niyang dumaan or maglaro ng play-ins. At dati pang sinasabi ni Adebayo gusto niyang umalis ng number 8. Kaso nangyari naman, nakaalis sila ng number 8, naging number 10 sa ngayon. After ng 7-game winning streak at 83 points si Adebayo na habang buhay niyang dadalhin, nasundan naman sila ng 5-game losing streak. Nangyari pa ang losing streak na yan nang bumalik si Norman Powell at nilagay siya sa second unit. So maalin na lang kay Hero or Powell ang merong balat. Sa 10 games remaining ng Miami, makakalaban nila ng 2 sunod ang Cavaliers. Meron pang Philadelphia na gusto rin makatakas ng play-ins, andyan pa ang Boston, may 2 games pa sa Toronto, at panghuling game nila Atlanta Hawks. Meron din silang dadaan ng game kontra sa Wizards, baka gusto niya ulit umiscore ng 83 points. Dahil sa lahat ng nabasa kong article tungkol sa nangyaring frustration nitong si Adebayo, andun yung 83 points niya. Meron pang isang game ang Miami Heat din kontra sa Pacers. Nasa 7 out of 10 remaining games ng Miami makakatapat nila pang malakasang team. Pero mas mahirap ang schedule ng Hornets, 8 out of 10. Ang makakalaban pa ng Hornets na nasa top 6 or top 8. Nagsisimula din kasing ma-frustrate na si Bam Adebayo sa Miami katulad na nangyari dati kay Jimmy Butler. Ang posibleng magtuloy niyan na maalis si Adebayo dito sa Miami Heat kung sasagutin siya ni Pat Riley. Ayaw na kasi ni Adebayo maglaro sa play-ins na mayroon naman solusyon, magpalaglag sila outside ng number 10. Ito kasi sinasabi ko dati na tinitira ng media yung mental capabilities ng player dahil nga sa career high ni Adebayo. In-all out na rin ni Adebayo ang Miami na dapat magbuo ng better lineup. Nagkasagutan or nagkainitan din si Coach Erik Spoelstra at itong si Adebayo dahil pinall out siya sa game. Kasunod niyan, frustrated din si Norman Powell dahil inalis siya sa starting unit. Based naman kay Coach Erik Spoelstra, gusto niya yung ginagawa ni Bam Adebayo na nakikipagsagutan sa kanya. Parang may nangyari na dating ganito na nakipagsagutan kay Coach Erik Spoelstra kaso nawala sa lineup. Para makaalis din sa play-in si Adebayo, nasa 3 wins lang naman ang hahabulin nila until number 6. Kaso nasa losing streak ang Miami. Ngayon yung nasa top 6 or top 8 nasa winning side. Kaya pa namang humabol ng Miami, wag lang ma-frustrate talaga si Adebayo. Sinugod ni Nikola Jokic yung female referee. Parang pinagsisigawan pa na technical tuloy. Diyan din nagsimula yung kay Chris Paul. Kaya naging public enemy number 1 siya ng mga referee. Dahil babae din yung referee nakaaway niya at kinall out niya pa sa media. Hanggang sa napag-initan si Chris Paul ng mga official lalo na si Scott Foster. Nagrereklamo ang Nuggets sa mga official ngayon at sa NBA na sinasadya di umanong saktan si Nikola para hindi makapaglaro. Dahil parang nasa isang game na lang kasi yung buffer niya. Nakanakaw naman ang panalo ang Denver kontra sa Phoenix Suns. Iniwan ba namang open si Jokic kaya ayun 125-123. Nasa 23 points, 17 rebounds at 17 assists itong si Nikola. Meron na silang 5.5 game na lamang kontra sa Phoenix Suns. Kailangan na lang na sa 9 remaining games makakuha ang Denver ng 4 or 5 panalo para makasecure sila ng playoff spot. Dahil natalo din ang Phoenix Suns kontra Denver, ang Lakers naman na merong 5.5 games na lamang kontra sa Suns, kailangan na lang na makakuha ng nasa 3 panalo para makasecure din ng playoff spot. Dapat nasa 2 panalo na lang ang kailangan ng Lakers para makasecure sila ng playoff spot. Pero nasa Phoenix Suns kasi yung tiebreaker. So maalin lang ang mauna, matalo ng 3 ang Phoenix Suns or manalo ng 2 itong Lakers. Sakto pa, ang 3 sunod na makakatapat ng Lakers 3 butaw, Indiana, Brooklyn at Wizards. Kaya kapag pumasok ang April, ang aabangan na lang ng Lakers ay pwestuhan nila sa standing.
Yung remaining games naman ng Suns, kaya naman nilang talunin. Yung Lakers at OKC, last 2 games nila sa regular season. At malamang yung mga teams na yan nagpapahinga na ng kanilang mga star player. Kung sino naman ang matatalo sa pagitan ng Houston at Minnesota, siya ang didikit sa Suns na nasa at least 3 to 4 games. Meron pang 9 games din ang Suns kaya pang habulin. Pero virtually, Suns na lang ang tanging kaya makahabol until top 6. Kapag nakuha ng Lakers yung 2 hanggang 3 panalo, secure nila yung playoff spot. Ngayon, may last game sila kontra dito sa Phoenix Suns. Kapag nakita na dikit pa yung Rockets or kaya Minnesota kontra sa Suns, pwede kasi nilang gamitin yun dahil malamang ipahinga nila yung ibang player. Ang Clippers, ang pinakamataas nilang maaabot, number 7. 10 games remaining pa sila. Makakaabot lang sila ng top 6 kung mananalo sila ng 8 out of 10 games tapos lahat ng remaining games ng Minnesota or kaya Rockets matatalo. Kaya Phoenix Suns lang ang virtually kaya pang umabot ng top 6. Ang Clippers naman kailangan nilang ma-maintain ang number 8 spot or makuha ang number 7 para meron silang twice to beat.